Nako, One Bull, booking ka ngayon dito sa isang political analyst sa Constitutional Assembly na tinatawag na CONAS, no? Closed door meeting ni One Bull, nilantad po, no? At kaya pala siya sabi na kinasuhan sila si Senator Rodante Marcoleta at itong pag-aalis kay Cayetano at pag gusto si Bakin, para daw dito, di ba, nakaraan binunyag ni Aimee, no? Ito po hindi galing sa akin to, ha? Magbibigay lang tayo ng mga komentaryo dito na kung saan, binunyag po talaga ng isang political analyst na meron daw nagkaroon ng meeting. At ito na nga, itinanggi ni One Bull at ni Pinky na walang ganon. Kumbaga, lumalabas pa si Aimee, sinungaling. O sige na nga, sinungaling na si Aimee. Ganyan din naman nangyayari ngayon eh. Di ba? Sinungaling si Marcoleta. O ano ba nangyayari ngayon? Ano ba lumalabas ngayon? Di ba? Ayaw nilang pakinggan ng 18 Marines, di ba? Ayaw nilang ipatawag lahat ng mga congressman na pinangalanan. O lumalabas, sinungaling sila si Senator Marcoleta. Di ba? Ganyan naman talaga eh, di ba? O okay lang yan, tanggap na namin yan. Pero don't worry, dahil sila naman nakaupo ngayon, sa Senate President, sila Ala naman, at talaga magtatagumpay yan, no? Kasi sabi ko lang, huwag lang may bibigay ng isang senador dyan na mamatakot. Kaya, yung mga ibang senador na 13 brave, yung mga kasama ni Senator Alan Cayetano dyan, huwag na kayong lumipat. Dahil yung mga yan, wala na ibang gagawin yan, yun na talagang gagawin yan. Marami silang pwedeng gawin. Oo. Unang-una yung tinatawag na, kung totoo ha, sabi nila, yung term extension. Hindi ko sinabi totoo yan, no? At pangalawa, etong flood control issue, yan ang number 1 pala, no? O ngayon, bago yan, puntaan mo natin si Mike Defensor sa kanyang biruin mo, hopya, ha? May paboritong hopya si Senator Marcoleta. At yun ang posible, hindi ko alam kung yun posible, no? Na kaya kinasuhan ng plunder. Kasi pag sinabing plunder, kinasuhan ka, galing sa gobyerno ang pera. Pag bribery, nagkaroon ka ng suhol. Kumbaga, ito, papanalunin kita. Ito, papatakbuhin kita, pero bigyan mo ako ng ng kapalit. Yon, bribery yon, may kapalit ka. Humihingi ka ng kapalit, parang ganito. Sige, ito ako. Bibigyan kita ng 10 milyon mayor. Pero pag ikaw naging mayor, dapat number 1 ako sa City Hall. Dapat nakaposisyon ako sa City Hall. Yon, mga ganun ba, no? Mga pa-plastic, tamo biruin mo lahat ng politiko sa Pilipinas, si Senator Marcoleta lang kinasuhan ng plunder. Hindi pa pera ng gobyerno, pero yung mali-malitang pera, wala silang imik. Di ba? Ito, pakinggan po natin si Mike Defensor. Complaint laban dito kay Senator Rodante Marcoleta at kayo po ay nadamay din dito, ano? Dahil sa pag-aabot po ninyo na umano ng donasyon sa kanya. Actually, kasama ko rin nga yung isa dun sa mga kasama dun sa kaso, and natatawa lang kami kasi di namin maintindihan kung paano naging plunder yun. Kung ano ba yung naging kapalit, ano ba yung naging sinasabing transaksyon. Pero mas nakakatawa dyan, alam mo, mas marami na ngayon yung nakakasuhan kami kaysa dun sa totoong na flood control scandal na mga plunder. Okay. Yung mga nagnakaw, na supposedly, sabi na may contractors, tapos lahat. Walang kaso, pero kami, sunod-sunod ang kaso namin. Di ba? Kasi nyo, ito lang. Okay. Kung nag-criticize ka ng gobyerno, sila Mike Defensor, na nagyayaya ng mga rally, malawakan, iba kaguluhan na, okay, sige, kasuhan. Karapatan nila BBM niya, karapatan ng administrasyon kasuhan niya mga yan. Okay, walang problema dyan. Ayon sa investigasyon, sa due process ng Pilipinas, kasuhan. Pero nakapagtataka lang, no? Ang sipag nilang kasuhan yung mga nagsasalita kesa yung mga mali-malitang pera nakuha. Di ba? Hindi naman namin siya sabi na hindi iniimbestigahan yan. Kasi may ICI kayo noon may investigasyon may napakulong namang kuno. Di ba? State witness pa yung iba. Ang sa atin lang, ang bilis kasuhan netong mga nagsasalita, yung mga tungkol sa flood control, katulad nila si Senator Marcoleta, kesa sa mismong involved. Asa ba ang involved? Asa ng ebidensya? Yan ang hirap sa kanila. Naniniwala sila na maraming kurakot, 1 trilyon na wala. At alam nila mga nasa congressman. Pero pag sinabi, walang ebidensya, wala tayong magagawa. Yun ang sinasabi nila. Paano di walang magagawa? Ayaw mag-imbestiga. Ayaw ipatawag. Di ba? Yung isang magnanakaw, nagnakaw ng isang, nagnakaw sa isang diamante. Pag walang ebidensya, hindi mo pwede kulong yun. Paano malaman kung hindi mo interview yun? Tatanungin mo yung tao. So, Erika, lapit ka, upo ka rito. Nasaan ka yung mga panahon na yon? Tatanungin mo, tutugma mo sa mga CCTV kuha. Sa pamamagitan ng pagkatanong, makakakuha ka ng ebidensya. Di ba? Pero Congressman, ano hong ibig sabihin nun sa inyo?
Ang ibig sabihin, tumahimik kami. Huwag na kami magsalita laban sa korupsyon at huwag kaming makipaglaban sa administrasyon. Okay. Ngayon po sabi niyo ho, katabi niyo ngayon yung isa sa mga nakasuhan, si Joseph Espiritu o si Aristotle Viray. Kakilala niyo ho ba parehas at ano ho yung connection niyo sa kanila? Yes, kakilala ko pareho yung si Aristotle Viray at saka si Joseph Espiritu. Actually, magkakaibigan naman kami and lahat kami supporters ni Senator Marcoleta. Okay. Now, kung may babahagi nyo lang po, can you give us a context of that 30 million pesos na donation niya daw po kay Senator Marcoleta sometime January 25? Ano po ito? I think, Oo. Para saan po ito? I think ang kailangan nilang isabihin, kasi kung plunder, pondo ng gobyerno. So, tapos kung bribery, dapat may kapalit. So, parang hindi ko naintindihan pa yung kaso. Ano ba? Saan nanggaling yung plunder? Saan nanggaling yung bribery? Okay. So, yun ang hindi ko maintindihan. Pero outside that bribery, plunder, para saan ho sana yung 30 million pesos na donation nyo para kay Senator Marcoleta? Well, supposedly, di ba, meron siyang campaign at the time before the campaign yun. Pero, pagka may kaso ka kasi, ang ibig sabihin, meron kang ninakaw sa gobyerno kung plunder. Okay. Pag bribery, nagbigay ka ng pera, may kapalit. So ano yun? Parang wala naman ata dun sa charges nila. Nabasa ko na, parang wala naman sinabi. So tama po. Biruin mo, kay Senator Marcoleta, isang malabo kahit isipin mo eh. Magdamag ka mag-isip pag mag-brainstorm ka eh. Paano kakasuhan sa isang tao ng plunder na kung ang pera niya dinonate? Halimbawa ganito, magkaibigan tayo, mayor ka, ako, natural na tao lang, magkaibigan tayo. Hindi maiwasan yan, magkaibigan tayo eh. Kataon, naging mayor ka. Bibigyan kita halimbawa ng 1 milyon, sa'yo na yan pera mo. Nalaman ng otoridad, nagbigay, anya ka, plunder yan. Masama na pala magbigay ngayon. Pero ba? Ganun ba yun? Antindi, no? Ano ba, ako sarili ko, ba, mayor ako. Pag ba nagbigay ako sa sarili ko, pakasuhan niyo ako? Kasi binigyan ko yung sarili ko? Kasi may tatawag na regalo sa sarili, di ba? Ba, mayor. May ganun eh. Ako mayor, businessman ako. Laki ng business ko. Talagang laki ng business ko ha. Mas nauna ako naging businessman kaysa naging mayor, halimbawa. Laki, yaman ko sa lugar. May tinatawag na takba ako mayor. Tapos kakausapin ko yung isang company ko yun, ako owner noon. Kakausapin ko yung yung president doon, kunin mo muna yung mga 30 million dyan, i-donate mo muna sa akin. Pero pera ko yung company ko yun. Kakasuhan nyo ba ako? Sarili kong pera yon. Palagay ko kakasuhan ka ng mga to eh. Kakasuhan ka. Hindi ko ba? Na nagbigay talaga kayo ng 30 million sa kanya? Ganyan yan, hanap butas na. Basta kami, ang issue dito is kinasuhan kami ng plunder. Okay. So, ang kinaso sa amin indirect bribery. Ang tanong dito, ano yung sinasabi nilang ninakaw naming pondo ng gobyerno? Okay. Ano yung sinasabi nilang kapalit? Because that is the context. Kahit na lang sino, kahit kunyari, maraming tumulong kay Presidente, kay BBM, nakalagay din yun. Lahat ba tatanungin saan galing pera, anong ibig konteksto? Dapat kung may plunder or bribery, there should be a basis for that. Pero ang tanong po kasi is kung nagbigay nga kayo talaga ng 30 million at may basihan po ba? Yes. Okay, nagbigay kayo talaga ng 30 million pesos. Pero Congressman, idineklara nyo ho ba ito sa BIR na nag-donate kayo ng 30 million? Yes. Nag-declare po kayo. So merong... Biri mo, masama na mag-donate ng pera, samantalang iba tatakbo galing sa pondo ng gobyerno. Ay, hindi, totoo lang ha. Wala ako tutukoy kung sino, pero marami yan. Di ba? Kasi Senator Marcoleta, Mike, sa susunod kasi huwag kayo magbibigay ng pera, dapat galing sa gobyerno para hindi kayo kasuhan. Dapat mali-malitang perang galing sa gobyerno para hindi kayo kasuhan. Di ba? Kasi pag sarili yung pera, kakasuhan kayo. Kasi may inggit eh. O kaya, sa kukuha ng pera si Mike Defensor. Alam mo, ang 30 million, bighanin na yung mga katao dyan. Ang laki aya ng 30 million. Pag sa negosyante at maraming negosyo, building ang negosyo, maliit ang 30 million. Nabayaran din yung taxes. Actually, yung kaso nga na yan, nauna yan sa Comelec, dinismiss na ng Comelec. Tapos, hindi namin alam paano nag-evolve into a plunder case. Opo. Pero kasi, ang binabanggit kasi dito sa kaso sa inyo is nagpas daw po doon sa threshold yung amount, yung total amount ng donations, no? Kaya yata sinasabi na meron kayong plunder na kaso. Do you agree? Kahit na nagbigay ako ng 1 bilyong piso kay Dante Marcoleta,
kung yun ay pera ko at hindi ko ninakaw, hindi ako dapat magkakaso. Hindi, sila paplanderan ka ng mga yan. Sa susunod, pag nakita si Senator Marcoleta lumagpas sa 100,000 hinga sa isang araw, kakasuhan nila. Ganyan yung mga yan. Wala na silang ibang ginawa, kundi talaga manilip ng ano kay kakaso ko dito. Oy, naapakan mo yung basahan ng Senado, kasuhan yan. Ganyan yung mga yan. Di ba? Hanapan ka talaga. Okay. Kahit na Darating yung panahon, tandaan nyo, darating yung panahon, ang paghinga hindi na libre. Siguro mula ngayon, sa sama ng tao, sa sama ng ugali ng mga tao, walang pagkaunawa, paano kasi hindi nagbabasa ng mga Biblia mga yan hindi babasa. Kaya wala silang budi, pusa sa puso nila konsensya. Kaya darating yung panahon, kapag nagsalin-salin lahi, siguro mula ngayon, after mga 6-70 years pa, ang paghinga hindi na libre. bigay ako ng 1 bilyon kay dating Marcoleta, pag wala akong hiningi na kahit anong pabor o kahit anong kailangan ko, wala akong dapat kaso. Okay. So, yan ang ibig sabihin yan. Have Ang you- ibig sabihin ng plunder, penda ng gobyerno ninakaw mo. Mhm. Ang ibig sabihin ng bribery, may kapalit ang ibinigay mong pera. So you can say Parehong po, wala yan. Congressman, you can say na hindi kayo humingi ng kahit anong siguro pabor kay Senator Marcoleta while he is a sitting senator. Ang masasabi ko siguro na maaaring na nakuha ko kay Dante Marcoleta ay nung kumain ako ng hopya sa opisina niya. Okay. Yun lang. Kung kumuha ng kopya, kapalit, siguro baka doon niya kinasuhan dahil sa plunder. Dahil sa hopya, kinasuhan ng plunder. Kasi may hopya doon, nakihingi ako. Ewan ko kung makukonsider yun na kapalit ng tulong ko sa kanya. Nakausap niyo na ho si Senator Marcoleta about this, kung ano yung mga future plans niya regarding this case. Palagay ko, naihilo din si Senador Marcoleta bilang isang abogado para idugtong mo sa isang plunder case. Nakakatawa. Paano nagkaroon ng plunder yun? Parang ganyan talaga yan. Parang sinabi na, di ba, pag sa kalsada, bawal tumawid, anong kaso mo? Jaywalking, di ba? Anong kapalit ng jaywalking? Pwedeng multa ka, 500, depende. Pwede kang community service ka, magwawalis ka. Di ba? Pag na-jaywalking ka. Ganyan yan, mga kaso ng jaywalking Pwede. Hindi. Sa kanila pag na-jaywalking ka, pwede kang kasuhan ng ng libel. Pwede kang kasuhan ng murder. Bakit? Ika niya, tumawid ka. Mamaya makasagasa yung driver. Baka magurgur ka. Magugurgur mo sarili mo, di makasuhan ka namin murder. Di ba? Anong kaso doon? Anong kaso doon, di ba? Ang tanong ko muna Mhm. Di ba dapat ang katanungan natin doon sa case mismo, dahil nabasa ko na, Aha. ano yung kapalit? Kumbaga, kailangan Ano yung i-establish kung may kapalit. Oo. At wala Kasi namang hindi, naipakita. ang plunder is, nagnakaw ka ng pera ng gobyerno. Tama. So definitely, hindi pera ng gobyerno. Tapos sabi nila, bribery. So ano yung kapalit? Okay. Now, Biruin mo, pag plunder, nagnakaw ka ng pera ng gobyerno, si Senator Marcoleta, wala silang makita pagnakaw si Senator Marcoleta, allocable na siya sabi ni Pinky, walang ebidensya plunder na lang dahil sa donation. Antindi, no? Pero yung harap-harapan, mali-maleta, no? Hindi nila makasuhan, no? Antindi ng mga to, grabe to, no? Obvious na, halatang. Kakampiyan pa nila yan kasi get kay Senator Marcoleta, kakampiyan pa nila yan. Kumbaga, parang ganito, di ba? Sabi ko kasi, jaywalking. Tumawid ka, kakasuhan ka ng jaywalking, ha? Tapos, imbis na jaywalking lang ang kaso mo, pagtawid mo, kinasuhan ka nila ng attempted murder. Sabihin pa nila, tama lang yan, attempted murder yan. Tanungin mo yung loyalista, tama ba? Yung jaywalking lang ikakaso niya, kakasuhan mo ng attempted murder? Oo yun. Bakit? Galit sila kasi kay Senator Marcoleta. Ayaw nila. Ganun sila. Basta yung kulay itim. Ito, kulay itim. Kulay itim. Pag sinabi mong kulay itim to, pag sinabi ng amo nila puti to, kulay puti talaga to. Kahit itim na nakikita nila. Ganun po sila. Wala ka na magagawa dyan. Sakit na yan na hindi kayang gamutin. Sakit na yan. Ang solusyon na lang dyan, pangaralan mo na lang siguro, magbasa ka na lang Biblia, mawala pa sa kanyang sakit. Wala. At that time, di man congressman na si Marcoleta at nanalo lang siya ng senador after several months. Ngayon po, kayo ba, anong plano? Kayo naman, personally, ano yung plano ninyo? And will you comply doon sa utos na kayo ay kailangan magsumite ng counter affidavit? Yes, we have to, of course, respect the ombudsman case. Pero sa akin naman, wag naman sana mga ganong kaso.
Huwag naman yung mga kasong parang pinipilit na lang. Hindi rin maganda sa institusyon yun eh. Mhm. Na parang pilit na pilit yung kaso. So parang kayo ay iniipit. Ipatatanggol pa ng mga ibang vlogger yan. Pero, anya, Mike Defensor, plunder kayo, Marcoleta, plunder kayo, balik niyo yung pera. Biruin mo, ibalik daw ni Marcoleta yung 75 million sa gobyerno. Samantalang dinonate nila Mike Defensor yung sarili ng pera. May diferensya. May diferensya. Ganun po ang inyong interpretation. Parang gusto nila palabasin kurakot si Marcoleta. Pero ba naman kurakot sariling pera ng tao binigay sa kanya kurakot? Di ba? Dito. Yes, of course. Saka parang pilit na Ganyan po yung ang tao po pasakim ng pasakim mo. Tandaan niyo yan. Biruin mo yung pulube, ha? Yung pulube, ha? Bawal na magpalimos, bawal manglimos, bawal magbigay ng limos. Bawal na, di ba? Anya, ang lakas-lakas niyan bibigyan mo. Hindi eh. Utos ng Biblia man mga pakainin mo yung mga dukha. Di ba, bigyan mo nga eh. Sabi pakainin mo eh. Sa kanila bawal 'yan. Oo, biruin mo. Yan talaga ang mundo ngayon. 'Di ba? Kasi mga walang katwiran eh. Ang katwiran kasi hindi naman sa pang-araw-araw eh. Nga? Hindi mo bawal magbigay ka sa pulubi, kukulong ka, paparusahan ka, mumulta ka pa. Kawawa naman yung pulubi. Sabi sa Biblia, duka, magbigay ka eh. Ito naman bawal na plunder. Ito na yung kurakot ngayon. Pag nagbigay ka ng donasyon kay Marcoleta, kurakot na yon. Pero yung maletang pera, hindi kurakot yon. pilit. Kasi nga, again, I'll go back to my point. Pag sinabi mong may kapalit, dapat bribery yun, may kapalit. Ano yung kapalit? Pag plunder, pera ng gobyerno. Sinabi na, ito yung tinulong, privado kami noon, privado, we were private citizens during that time, and there was wala. Kahit sa complaint, wala akong nakita kahit bahagi man lang na nagsabi kung ano yung naging anomalous doon sa transaction na yun. Maiba lang po ako, Congressman, kasi syempre kayo po ay alyado ng mga Duterte ni Senator Bato. Do you have any idea kung nasaan siya ngayon? At ano po yung siguro mga naiisip nyo regarding the manhunt operation against him? Well, first and foremost, talagang hindi na kalokohan yung pagtatago ni Senator Bato dahil nung una, di ba sinasabi nila, parang natatakot, natuduwag, kalokohan, pero hindi, totoo to. Pag siya na-aresto, dadaling siya sa The Hague and wala na siya magiging remedyo or wala siyang legal remedies pag ginawa nila yun. So he has to hide. He has to fight this out and I hope that the Supreme Court, ang Korte Suprema, magkaroon agad na malinaw na desisyon tungkol dito. Do you agree sa interpretation ng NBI na siya ay armed and dangerous as of the moment at pugante po ang treatment sa kanya ngayon? Hindi. Kasi yung warrant ng ICC, hindi na nga tayo membro ng ICC. Sila lang naniniwala dyan. Hindi tayo member ng ICC. Sila lang naniniwala dyan. Kasi galit sila sa mga DDS. Di ba? Oo. So technically, wala lang ibig sabihin yung warrant ng ICC. But assuming, for example, member pa rin tayo ng ICC, even the ICC, sinasabi dun sa kanya sa Rome Statute, Article 59, kailangan dumaan yun sa proseso ng ating korte. Local Kasi court. kailangan determine, si Bato ba nahuli? Tama ba yung pagkakahuli sa kanya? Binasa ba yung kanyang karapatan? Ngayon, pagdating naman sa ating saligang batas, malinaw na malinaw, di ba? Yung due process at saka yung yung pagdaan sa mga korte natin pagka mayroong mga warrant, search warrant, or arrest warrant. Kung magde-deny. O yan, dito po tayo. Ito po siya sabi ko sa iyo si isang political analyst ata to, parang gano'n, na hindi naman nakakita, no? Nakaalam. Hindi ko alam. Pero mayroon siyang impormasyon na pinagkuhanan na kung saan totoo at kumpirmado yung CONAS. Siya ba sabi yan? Di ako Yung CONAS na kung saan constituent assembly, gano'n. CONAS ba sa CONAS yun? Na kung saan term extension. Kaya dito si Juan Bull booking yata yung closed door meeting yata, no? Ito po, pakinggan po natin ang buo. Yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. It seems na yung kabila ay wala talagang credible opponent against the Vice President doon sa 2028 elections. I'm very, very interested. Kasi nung interview mo sa Bilyonaryo ba yun, you exposed na may nag-meeting at yung may proposal for a constituent assembly.
para walang election in 2028. Kinumpirma din ito sa isang interview ni Senator Amy Marcos. Would you happen to, again, narrate to us ano ba talaga yung nangyari as per your information? Okay, Elmer, no? Noong bago magkaroon ng eleksyon, palitan ng Senate President o palitan ng leadership ng Senado, that was a Monday, no? May 13, if I'm not mistaken. May 11, I filed a column sa Manila Standard. Ang title ay The Plot, no? Kung saan inilahad ko yung isiniwalat sa akin tungkol sa CONAS or pag-convene ng Constituent Assembly Yun. upang baguhin ang ating konstitusyon. This was revealed to me and 9 other people on Thursday, the previous Thursday. Ano ba petsa yung 14. There, ha? May Mga 14 po. Hindi. The previous week. May 10, May 9, 7. ha? 7 po. The previous Thursday, oo. Noon, ano? At out of the blue yun kinuwento niya na sa VIP lounge ng Soler, no? Soler Casino Hotel, ay nandoon si Senate President Tito Soto. Nako, one bull. Closed door meeting, nilantad. Ito lang. O, ito nga. Sige nga, kung di totoo yan. Ito, akusasyon to. Mabigat to, CONAS to. Ito, usapan ng pambansa to, na ayaw ng mga Pilipino ang CONAS. Ayaw ng yan. Mabigat na paratang to kung siya sisinungaling. Ay, di pa imbestigahan nyo, demanda nyo si Sir Lito Banayo. Di ba? Ba't tayo nyo imbestigahan? Paano? Kasi, nagkakalat siya ng fake news Kung fake news to kung talaga niniwala kay fake news kasuhan nyo siya. Di ba? Si Amy nagpasimula din yan Di ba? Na meron daw time extension Di kasuhan nyo si Amy. Ganun na naman yun Di ba? Sinasabi nyo kung talaga walang kasalanan si Tamba, kasuhan nyo. Paano kakasuhan? Di patawag na ayaw. Ni investigasyon niya ayaw sa 18 Marines. Tama ang kanyang secretary, si Mark Mendoza, dating Congressman Mark Mendoza, at si Speaker Bogie Laurel, kasama naman ang isa sa kanyang mga deputy speakers na si Attorney Ferdinand yata yun, no? Hernandez, taga South Cotabato. At ang tinatalakay, yung pinag-uusapan, ay yung pag-convene nga ng Kongreso into a Constituent Assembly to amend or revise the Constitution. Ang binanggit sa amin ay magkakaroon daw or ang isa daw sa mga panukala ay magkaroon ng term extension para sa kasalukuyang re-electionist na mga senador. Grabe, tuwan-tuwa na naman mga crocs nito, Crocodile Farm. Tuwan-tuwa na naman. Hindi ba? Bagay, si Pinky nga biruin mo isang dating ginagalang na senador, isang pinagkakatiwalaang investigador, isang magaling na tao na biruin mo magsasabi ngayon na ang tiwala ng tao daw ay nasa Congress na, wala sa Senado. Binaba niya yung uri ng Senado. Siya ang nagbababa sa Senado. Salita lang niya yun. Sinabi niya lang yun. Bababa daw integridad ng Senado. Siya lang may sabi nun. Hindi batayan ng pag-aaway sa Senado o yung paghuli kay Bato, nagkaroon ng barilan, pagbaba ng Senado. Siya lang yun, ang pamantayan niya sa kanya lang. Ang hirap sa kanya Nagsasalita siya, gusto niya paniwalaan siya. Wala siyang batayan, sarili lang niya, haka-haka lang niya. Kanya lang yun. Pero ang batayan sa pagiging bababa ang Senado, hindi ang kaguluhan. Dahil ang kaguluhan, normal yan. Kapag may nagalit, normal. Tama? Normal. Na ikaw bilang isang tao ka, sinigawan ka, sisigaw ka rin. Pag pinaputukan ka, mapuputok ka rin. Tama? Pag sinuntok ka, pwede either na sumuntok ka rin, maduwag ka, hindi ka lalaban. Pero makakagulo. Normal sa tao yan Ano yan Basic ano ng tao yan Halimbawa, di ba, pag yung naapakan ka, aaray ka.
Normal yan eh. Kaya magkagulo, ang hindi normal, yung investigasyon na mali-maletang pera, hindi siya nag-iimbestiga. Yun ang pagbaba ng Senado, doon pa lang bumaba na. Doon pa lang, sa araw na hindi siya nag-imbestiga, bumaba na ang kredibilidad ng Senado. Tapos sasabihin niya mababa at ang Congress ginagalang ngayon. iba na pala, no? Yung mali-maleta, ginagalang na pala ngayon. Hindi naman natin sinasabi lahat ng Congress, pero may mga ilan doon na tumanggap ng maleta ayon sa 18 Marines. Doon pa lang, mababa na yung tapos sasabihin mo. Sa bagay, hindi na nakapagtataka. Dalawa yan. At sa lahat ng mga congressmen, term extension, kasi gagawin nilang regional ang eleksyon ng Senado. Right now, we elect our senators nationwide. Gagawin daw regional at the ratio of either 2 per region, which means 2 times 18, 36, or 3 per region, which means 54 members of the Senate. So, to transition into that, i-extend na lamang yung term nitong 12 senador na either graduating or kailangan ng mai-re-elect sa 2028, no? Yun ang sinabi, no? Sa amin, no? Na at since we only have 2 years before the elections of 2028 as is scheduled under the present constitution, inisip ko, right after the SONA, magkakaroon na ng ganyan, mag-a-attempt na magkaroon ng Constituent Assembly. So yun ang sinabi sa amin. Ngayon ako naman, una, nag-usap kami ng 3 doon sa mga nandoon. Pagkatapos nun, at ang usapan namin, bakit isiniwalat yan sa atin? No? Na hindi naman namin tinetake up. Wala naman kami kamuang-muang o ka-idea na magkakaroon ng CONAS, no? Akala namin tulog na yung posibilidad na yan matapos yung pirma iniskatel sa Senado, di ba? So ang isip namin, considering na alam nung nagsiwalat na ako ay sumusulat ng column, hindi ito off the record, no? Hindi ito confidential. Kasi 10 kami. At isa pa, alam niyang manunulat ako at kuminsan nai-interview ako. So, syempre, parang kayo, mga journalist kayo, scoop nyo di ba? Hindi pala journalist pa, hindi na pala political analyst o journalist pala. Pero parang nakalagay political analyst Parang ganoon Isiniwalat, hindi ko naman isinulat as a news item. Sinulat ko sa aking column na lumabas noong May 13. Wala rin akong ka-idea na meron palang ugong sa Senado na magpapalit ng leadership, no? Nagkataon lang na May 13. Kaya ito ang dahilan kung bakit, isa sa mga dahilan kung bakit si Senator Cayetano gustong palitan. Nabulilyaso kasi sila Hindi nila alam na checkmate sila Hindi nila alam na checkmate sila ni Cayetano na nagpalit leadership, na dumating si Bato. Wala silang kaalam-alam na talaga akala nila ganito. Alam nila darating si Bato, pero alam nila huhulihin si Bato. Kaya hindi makaboto. I-hold doon. At akala nila sa edad na 63 years old na matanda na hindi na makakatakbo. Kasi sa ordinaryong tao hindi ka makatakbo Oo, si 63 years old, mahirapan ka tumakbo. Lalo maraming tao, pathway yung Senado, makatakbo ka, harangin ka. Hindi ka. Nakalimutan nila si Bato, dating PMP sagad sa training. Katawan yung katawan niya, di ba? Nalulublog pa nga sa sa tubig na may maraming yelo. Alam mo yun, pampalakas ng sabihin, ganado siya pag tumakbo siya. Pagtakbo niya parang pang teenager. Hindi nila inasahan yung ganung pangyayari. Wala makakapagsabi ng ganung kaya ni Bato yun. Nakatakas siya at yun, nagpalit ng liderato. Kaya, pulang-pula, sabi ni Senator Marcolita, pulang-pula yung mukha ng mga senador Nakita niyo Isabi pag pulang-pula, 2, hiyang-hiya at bigong-bigo. Alala. And then after that, I was interviewed by your former colleague, Pam and Marlon, si Trixie. No? Secretary Trixie Angeles, no? Sa bilyonaryo, tungkol doon sa column ko. At doon nga siniwalat yung mga detalyang sinasabi ko rin sa inyo ngayon. Ngayon, hindi ko alam kung si Senator Amy Marcos, una, tinanong ako ni Senator Amy patapos mabasa yung column ko.
No? I mean, she was able, siguro yung staff niya, pinabasa yung column ko. So tumawag sa akin si Senator Amy at tinatanong kung ano yon, no? So sinabi ko exactly the same thing, the same story that I'm telling you now. At tinanong niya, sino yung nagsabi sa'yo? Sabi ko, hindi ko pwedeng sabihin yan, no? Hindi ko pwedeng sabihin yan. At dun sa interview naman kay Secretary Trixie Angeles, tinanong din ako ron at ang sabi ko, kung magde-deny yung mga nando doon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa. Dito, hindi niya mo niya sinabi kung sino nagsiwalat sa kanila. Hindi mo na. Magugulantang ang buong bansa. Pero hindi mo na niya siniwalat. Bakit? Kasi mapaghahandaan. Baka anong gawin sa kanya, o ano. Kaya hindi mo niya sasabihin. Tama yan, Sir Lito Banayo. Tama yung ginagawa mo. Huwag mo na sabihin. Siguro kay Senator Marcoleta mo sabihin yan para mas maganda mapaghandaan. Pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. Kaya miski kay Senator Amy, hindi ko sinasabi kung sino. Sinabi ko na lang, base na lang dyan, ikaw na magano. Kaya I think in her case, she must have, siyempre, senadora yan. Marami ring sources kung sino-sino pa ang kinausap niya. At ngayon, sinasabi niya, na hindi ko naman sinasabi niya na ang plano ay hindi lang term extension ng mga senador at congressmen, kundi pati ang Pangulo. No? Right. Siya, sa kanya na yon, hindi yung galing sa akin. At hindi yung sinabi sa akin nung source ko. Sir Lito, Na magtagumpay ito, Sir Lito? yeah, same Ano, question. Ano ang chances na magtagumpay ito? Well, una, palagay ko, kanya isiniwalat ni Senadora Amy. Actually, miski si Senate President Alan, binanggit yata ito sa kanyang mga press con, di ba? Siguro, precisely, para malaman ng taong bayan at magkaroon ng reaction against it. That was the same reason kung bakit sinulat ko naman ito. Dahil hindi naman hindi naman in confidence nung isiniwalat sa akin. At I had the interpretation na kaya sinabi sa amin, tandaan nyo, 10 kaming nakinig nun, sinabi sa amin at kaharap ako na manunulat ako, sinabi sa amin, dahil yung mismong nagsiwalat sa amin, hindi gustong mangyari itong CONAS na pinaplano ng liderato ng 2 kamara. Kita nyo? Hindi, ito hindi ako sabi nito Hindi ako sila nagsasabi nito na may CONAS. Okay, sila tanongin nyo. At i-demanda nyo sila kung talagang hindi totoo yan. Kasi mas sensitive itong usapin na to. Payag kayo? Ha? Si Amy, ginaganyan kayo? Demanda nyo sila para lumitaw ang katotohanan. Parang kato lang yan eh. Duterte niya kurakot. Imbestigahan nyo Duterte. Ba't ayaw nyo imbestigahan Duterte? Bakit? Baka walang makita. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ganito lang po tayo. Dito na pag-usapan natin talaga si Senator Marcoleta. Talagang nagkaroon ng mga kasong ganito na hindi mo malaman kung saan nila kinuha yung kaso na to. At itong CONAS na to, nagkaroon daw ata si Juan Bull ng closed door meeting at nalantad na to. No, batay kay Lito Banayo, no? Napuno ko naman kayo ng bagong aral, isang makabuluhan na talakayan, isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman, no? At masustansyang pag-uusap. Hanggang dito lang po. Maraming salamat sa inyo. Paalam po sa inyong lahat.